naman. Ayan, hi guys. Good day sa inyo. I am Caleb. And today, ang pag-uusapan natin ay rest. Yeah, it's all about the rest. So, yun. Kumpisa tayo sa ano ba ang kahalagahan ng rest sa pagbubuhat, sa fitness journey mo. Kasi, ayun nga pala, sorry I interrupted. Bumabagyo ngayon and yan, ganito pa itsura ko. Handa ng oras pa lang. Yeah, 1:48 ng hapon. Ayun, yun lang. Medyo lang. So, yun. Ano nga bang kahalagahan ng rest mo sa pagbubuhat? Ang sagot dun, malaki. Kasi, resting is the most essential part ng pagbubuhat, ng fitness mo. So, paano ko ba nagre-rest? Okay? So, una, yung lifestyle mo muna. Ako, ayoko mag-judge. Pero kung natutulog ka ng madaling araw katulad ko, baka mahirapan ka mag-build ng muscle kasi parati kang kulang sa tulog. Parati kang deprived. At saka, siguro hindi mo naman na kailangan ng study para malaman na kapag kulang ka sa tulog, madali ka mamamatay. Diba? Hindi. Basta, mahalaga na makakatulog ka. At least, alam nyo naman yun na dapat na 8 hours of sleep ka, 6 to 8, para makapag-recover yung mga muscles nyo. And everything, hindi lang muscle, yung mental, at saka yung overall performance nyo. Okay? So, yun lang naman to start off. Matulog ka ng maayos. Okay? Then, next is yung resting mo sa pagbubuhat. So, paano ka ba Paano ka ba mag-program ng buhat mo? Paano ka mag-rest sa per set mo? Kasi, may ibang mga tao na nagpapahinga lang sila 1 minute per set. Halimbawa, nag-bench press sila. Then, after bench press, 1 minute lang, kahit na hirap pa sila, saset na agad sila ulit. Okay lang naman yun kung yun talagang gusto nyo. Wala namang problema. Basta nagpapahinga kayo kahit pa paano. Pero sa akin kasi, ideally, para makagawa mo lahat ng set mo ng tama, ng mas efficient, mas maganda kung magre-rest ka ng 2 to 3 minutes, 3 to 4, ganon. Para, halimbawa, kasi, isipin mo, first set mo, sabihin na natin, mabigat ka na, yung first work ni set mo, na, sabihin natin, 30 pounds. Siyempre, gagawin mo yun ng 12. Kasunod, progressive ka, magiging 13, 135, 40. So, gagawin mo, from 30 pounds, tapos kung 1 minute lang yung rest mo, dun sa second set mo na mas mabigat na 35, mas mahihirapan ka, di mo siya magagawa ng 12. Instead na magpahinga ka ng 2 to 3, magagawa mo siya ng 12 ulit. Yun yung ibig kong sabihin, na mas maganda yung magpapahinga ka ng medyo matagal, yung na onte yung katawan mo, parang hinahayaan mo na nag-flow yung blood mo para mas maganda yung performance mo for the next set. Okay? So, yun ang mahalaga sa akin. Kung hindi nyo naman trip yung 2 to 3 minutes na hagaran kayo sa oras, di okay lang din, wala namang problema. Ano naman yun parang case to case naman yan. So, kapag ka nagbubuhat ka at halimbawa meron kang pupuntahan,
syempre mapapamadali. Wala namang problema doon. Pero mas maganda sana kung makakapagpahinga ka na onte para masulit mo yung buhat mo. Okay? So, ayun na, may first set ka na. Tapos, paano naman ang rest mo per body part? Yun. Kasi, may mga instances na halimbawa, nag-chest ka today, then tomorrow, mag-chest ka ulit. Hindi naman maganda na yun. Yun ang ibig ko sabihin. Siyempre sa mga beginners lang to. O kaya naman, sige, ayos natin. Sabihin natin, upper ka ngayon, tapos upper ka ulit bukas. Tapos same na naman. Hindi na siya maganda. Sa totoo lang. Kasi, parang nagpapahinga na yung katawan mo. Tapos bukas, hindi mo na naman ipapahinga. Parang sayang. Mawawala yung growth ng muscle. Okay? Iba yung, syempre kahit naman nag-training yung ibang mga athlete, nagpapahinga pa rin naman sila. Kahit yun at yun pa rin yung ginagawa nila everyday. Okay? So, mahalaga yung may rest. Sabihin na natin, halimbawa, nag-chest ka ngayon. Chest ka ng Monday. Sabihin natin, Monday. Tuesday, Wednesday, Thursday. Sa Thursday ka ulit mag-chest. Pwede yun. Okay? Kaya baka ng Tuesday, Wednesday, Thursday. Tama ba? Basta yun, every 3 days. Every 3 days ang rest mo, ang partition mo, ang ulit mo dun sa muscle mo. Okay? Para magkaroon ka ng tamang rest sa body part sa katawan mo. Okay? Ano pa bang kailangan malaman na rest? Rest sa kapag drained na ba? Ganun. Actually, kapag may mga times na sabihin na natin down ka, tapos ayaw mo magbuhat, pwede, ano yun, hindi naman ibig sabihin ng bawa down ka na tapos parang pipilitin mo magbuhat pero hindi mo kaya ng mga nagbubuhat mo na, pwede ka mag-deload. Okay? So, paano ba yung deload? Kasi yung deload, parang babawasan mo yung buhat mo. Parang, in a sense, para makapagbuhat ka lang. Yun. Kung bawa, wag naman. Pero halimbawa, depressed ka. Kung ano man. Tapos gusto mo lang ibuhat. Gusto mo lang matapos yung araw mo lang nakapagbuhat ka. At alam mo sa sarili mo hindi mo mabubuhat talaga yung nabubuhat mo noon. Pwede ka magbawas muna. Okay lang yun. Okay lang na magbawas muna. Wala namang problema doon. As long as nagagawa mo pa rin yung buhat ng tama, so walang problema. Kahit bawasan mo, no problem. Kasi tao ka rin naman eh. Kapag down ka, kung ano man, pwede ka mag-deload. Bawa, paano ka ba mag-deload? Sabihin na natin, ang normal na buhat mo ay 40 pounds. Yung first set mo, hindi mo gawing 30 muna. Yun muna. Parang babawasan mo siya ng 10 para mabuhat mo lang. Kasi kahit pa gusto mong ibuhat, parang yung katawan mo hindi sasang-ayon sa sinasabi ng utak mo. Kaya kapag nararamdaman mo yung ganun, yung mga point na parang down ka na pero gusto mong ibuhat, pwede mo i-deload kung hindi mo nagagawa yung nagagawa mo noon. Mag-deload ka. Parang rest lang siya para sa'yo. Siyempre, ano ba naman yung magbabawas ka lang ng onte para sa sarili mo, di ba? Parang bigyan mo lang yung sarili mo ng pero bigyan mo ng space. Okay? Para maging okay yung
ikaw mismo. Kasi kapag hindi ka okay, hindi ka makakapagbuhat ng maayos, hindi ka magiging productive. Ha? Kaya it's important na mag-rest ka. Kapag may hindi ka magawa, lay low ka muna. Lay low. Pero bukas pa naman. Hindi naman mawawala yung gains mo. Kung yun lang ay naalala mo, hindi yan mawawala agad. As long as hindi ka tatagal lang. 1 to 2 months na walang buhat. Yun. Dapat nagbubuhat ka pa rin kahit pa paano. Hindi yan mawawala. Promise. Mawala man yan. Mapapansin mo lang siya ng onting-onti kasi hindi ka nakapag-pump. Kapag may pump ka, makikita mo, laki ko ulit. Ganun. Kaya, ganun dapat, okay? Mag-rest ka. Body and mind. Parating ganun. O, yun na. Lumihis na ako. Pero yun ang ibig ko sabihin. Nasabi ko na naman eh. Pag per set, 2 to 3, or mas matagal pa, ang rest mo. Per set ha. Tapos per day, per body part, 2 to 3 days. Ganun din. Okay? Tapos ang rest mo, tulog mo, 6 to 8 hours. Parating ganon. Okay? Tapos yung rest mo, yung deloading, yun yung point natin. Yun yung parang additional na tip na lang para sa mga di makabuhat na maayos kasi meron silang pinaproblema. Though wag naman sana magka-problema ka pa. Pero yun. Pag hindi ka makabuhat ng tama and hindi mo feel magbuhat pero nagpunta ka ng gym para magbuhat. Deload ka. Walang problema. Yun lang. Meron akong ipopost pa na isa. It's about supplements kasi hindi ko alam kung mauuna yun or mauuna to. Di bale na. Kapag nauna to, ikakat ko na lang. Pag nauna yun, ikakat ko na lang to. Pagka, nauna to, ko na, release ko na lang. Kasi medyo iba kasi yung usapan supplement eh. Okay? Lalo na kapag magte-take puro kabataan, syempre, naman, hindi naman. Although, pwede, ay hindi ko lang nire-recommend na uminom muna sila. Kasi, bata pa sila, marami pa silang pwedeng gawin, marami pa silang kayang kainin. Okay, so yun lang. Basta yun, rest well, stay strong, stay safe. Bye-bye.